araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay muling magsalo-salo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pagbabatayan po natin ay masumpungan po natin sa aklat ng Lucas, Kabanata 5, Luke chapter 5, verse 1 to 11. Ganito po yung ating mababasa. Verse 1, Isang araw habang nagtuturo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret, ay nagsisiksikan ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin at nagbabaan na sa bangka ang mga pangingisda at naguhugas ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka at itulak iyon ng kaunti sa tubig. At naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag na po kami ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang aking lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat at napakarami ng isdang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya humingi na sila ng tulong sa mga kasama nilang nasa isa pang bangka at tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ang isda ang dalawang bangka hanggang halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro ay lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kay sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya dahil labis niyang namangha pati ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. At namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon hindi ka na mangingisda, kundi ang mga tao na ang iyong huhulihin at dadalhin sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, pinamagatan po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Kabiguan man o tagumpay, si Jesus ay laging nakaagapay. So meron po tayong tatlong tanong na sa pamamagitan po ng ating binasa o pangyayari dito sa aklat ng Lucas chapter 5 ay tutugunan po natin. Unang tanong po natin ay, ano po ang ating mga pagtugon? Paano tayo tutugon sa mga kabiguan? Pangalawang tanong, paano tayo tumutugon sa utos o sa salita ng Diyos? And then ang pangatlo, paano tayo tumutugon sa pagtatagumpay? So, dito po sa ating binasa ay makikita natin na ang sabi, ang setting po nito ay nandun sila sa dalampasiga, no? Nasa gilid po ng dagat. At ang sabi rito ay may nakita ang Panginoong Hesus na mga mangingisda na nasa isang tabi at hinuhugasan ng kanilang lambat. Hinuhugasan ng kanilang lambat sapagkat ang sabi rito ay magdamag silang ng huli pero wala po silang nahuli. At marahil para po kay Apostol Pedro sa kanyang mga kasama, sapagkat sila naman po ay hindi mga bagitong mangingisda, sila po ay mga dalubhasang mangingisda, halos dito na po talaga sila lumaki. Ito na po ang kanilang kabuhayan sa araw-araw. Kumbaga nga ay hustler na po sila sa larangan po ng pangingisda. Ngunit sa pagkakataong ito, umuwi po sila sabi nga, halos magdamag silang ng huli, pero wala silang nahuli. Sa pagkakataong ito ay bigo sila. Marahil hindi lang sila magyangkay ng pamilya sapagkat uuwi sila na wala ni isang isda silang nahuli. At ang sabi po rito, hinuhugasan ng kanilang mga lambat. Ito po naman ang maganda, no? Sa attitude ni Pedro at ng kanyang mga kasama sa pagharap nila sa kabiguan.
Hindi po nila sinabing bukas, tigil na tayo. Mag-iba na tayo ng hanap buhay. Hindi po gano'n ang kanilang naging tugon. Sa halip, sabi nito, verse 2, hinuhugasan ng kanilang lambat. Oh, ganito po ugali talaga ng mga mangisda. Oh, pagkatapos po nilang manghuli at pagdating po sa pangbang niyan, ang unang-unang aasikasuhin po niya na yan kanilang lambat. No? Iaayos, kung mayroong mga buhol-buhol, kung marumi, itatabi po nila yan para sa kinabukasan. Ang magandang attitude po ni Pedro, he never give up. Hindi po siya sumuko. Sa ating pong panahon ngayon, lalo na po itong ating sumapit dito sa ating bansa, maging sa buong mundo. Marami po at meron ng mga plano, nag-iisip sila, maging sa negosyo, sa kanilang pamilya, pang sarili. Marami nang nakalatag na plano. Pero ang malungkot, nung dumating po itong pandemic, halos lahat talaga nagbago. Huminto ang mundo ng marami. Tumigil tayo mula doon sa mga routine natin ginagawa. Pag-umaga, nagmamadali, papasok sa trabaho, no? Pero makikita natin na dito ay Apostol Pedro ay hindi po siya nasiraan ng loob. Sa halip, dinara po niya ang failure, ang kabiguang ito sa kanyang hanap buhay nang merong tatag ng loob. So, una po, makikita natin sa unang tanong, paano tayo dapat tumugon sa mga kabiguan? Huwag susuko. Huwag susuko. So, sa mga negosyante, sa mga nangangarap, may mga ambisyon na parang pansamantalang nahinto, huwag po natin itigil yung ating mga pangarap, yung ating mga ambisyon. No? Maging sa mga negosyo na ngayon ay talagang apektado nitong pandemic, nitong COVID-19. Never give up. No? Don't give up. Sapagkat, katulad ni Apostol Pedro, meron po siyang natatanaw na kinabukasan. He never give up. No? So, ang sabi po ng banal na kasulatan, very popular na talata po, sabi sa Romans 8:28, sapagkat ang lahat ng bagay ay lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiipig sa Panginoon. So, ito po marahil, no, si Apostol Pedro para sa kanya, ang kabiguang ito ay hindi wakas ng kanyang buhay. Sa halip, ang nakikita niya rito ay ang ibang paraan o kaparaanan ng Panginoon. Ano po, tuloy po natin. Sabi sa verse 5 and 6. Sabi po sa verse 5 and 6, sumagot si Simon Pedro, Guro, magdamag na po kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog kong ulit ang aking lambat. Ito po ang maganda. No? Hindi nga, gaya sabi natin, dinasiraan ng loob si Apostol Pedro at ang kanyang mga kasama. He never give up. Kaya nang nakita ng Panginoong Jesus, sabi niya, after kung gamitin yung kanilang bangka at maisauli, inutusan sila ng Panginoong Jesus. Pedro, ihulog mo ang iyong lambat. Bagamat, ayon po dito sa talata, parang sa bandang una, parang meron siyang hesitation, parang meron siyang agam-agam na, doon nagaling na po kami ron nang isda na po kami magdamag, pero wala kaming nahuli. Pero ang maganda po rito, sa verse 5, pero dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang aking lambat. Dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ang aking lambat. Napakaganda. Sa ikalawang katanungan natin, paano tayo tumutugon sa salita ng Diyos o sa utos ng Panginoon? Paano dapat tayo tumugon? Katulad ni Apostol Pedro, pagamat nung una ay mayroong hesitation, no? May pag-aagam-agam. No? Gagawin ko ba? Susundin ko ba? Pero mas nanaig po yung
kanyang pagsunod sa Panginoon. So, paano tayo dapat tumutugon sa salita ng Panginoon? Dapat ay meron tayong pagsunod sa salita o sa utos ng Panginoon. Sa totoo lang po, no? Kung ang lahat po ng tao, lahat ng mananampalataya ng Panginoon, ay talagang lahat tayo ay magsasaliksik ng kanyang salita at tatalima o susunod sa salita ng Diyos, wala po sa ating, sabi nga magiging ang buhay ay malilibre tayo sa maraming bagay. Sa apat na malilibre tayo. Kung lahat ng Kristiyano, lahat ng tao ay ang magiging tugon sa salita ng Diyos, sa utos ng Panginoon, sa kanyang salita, ay pagsunod, maliligtas po tayo sa apat na M. Una, sa shame o yung kahihiyan, no? Yung mahiya, mapahiya ka, no? Kasi madalas sa mga tao, akala ko kasi yun ang tama. Sabi na aklat ng Kawikaan, may daan na tila matuloy sa paningin ng tao, ulit ang dulo niyon ay kapahamakan. Kaya masigit natin sang-ayunan o pagtiwalaan at sundin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Para malibre tayo, maligtas tayo mula sa mapahiya o kahihiya. Pangalawa, matinding pigkapighatian. Marami po ang nasuong sa matitinding problema at talagang halos nadurog ang kanilang mga puso sapagkat higit nilang sinunod ang sinasabi ng nakararami, higit nilang sinunod again ang kanilang sarili kaysa sa kung ano ang sinasabi o inuutos ng salita ng Diyos. Kagaya na sinabi ng talata, may daan na tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo niyaon ay kapahamakan. Kaya tayo po inaanyayahan ng Panginoon. No? Ni-invite tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya, sa Kanyang salita. Ano pong sabi ng Kawikaan 3, 5, and 6? Kawikaan 3, talatang 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan at Kanyang itutumpak ang iyong mga landas, ang iyong mga daan. So kaya inianyayahan tayo ng Panginoon sa Kanya magtiwala, sa Kanyang salita. At kung ang ating pagtugon dito sa Kanyang salita, sa Kanyang utos, ay pagsunod, pagtalima, ay malilibre tayo mula rito sa mahigpit o matinding kapiguran. Saan pa? Pangatlong M. No? Sabi ko kanina, mula sa kahiya, matinding lungkot. Matinding lungkot. Yung iba po ay nasadlak sa matinding kalungkutan, lumbay sa buhay. Sapagkat, again, mas sinunod ang idinidikta ng mundo o ang idinidikta ng ibang tao, yung peer pressure na tinatawag, kaysa sa kung ano ang sinasabi o nakasulat sa salita. Kaya yung iba po ay nasadlak sa matinding kalungkutan. Matinding kalungkutan. And then, kaya ang dapat po nating maging tugon ay pagsunod. Ano po ang sabi ng awit, ng salmista sa awit 56 verse 3? Sa panahon ako'y natatakot, sa Diyos ko ilalaga ang aking tiwala. Sabi nga natin, bagamat si Apostol Pedro ay sa una may hesitation na gawin o sundin yung salita ng Panginoon, pero mas higit siya na nagtiwala. Sabi niya sa verse 5, sapagkat sinabi po ninyo, ihuhulog ko muli ang aking lamba. So, paano tayo dapat tumugon sa salita ng Diyos, sa utos ng Panginoon? We need to obey. Katulad ng isang sundalo, soldier, sa kanyang commander-in-chief. Sabi nga po ng kailang philosophy ng mga sundalo, obey before you complain.
Ang Panginoon po ay hindi po tayo ipapahama. Ang kanyang salita, aakayin po na ito tayo sa ating ikakabuti. Ang nais po ng Panginoon ay mapaluto ang ating buhay. At mailigtas po tayo sa samot-saring kahirapan, kaguluhan, kalungkutan, at bighati. Kung matututunan po nating tumalima o sumunod sa salita ng Panginoon. And then lastly, sabi po, tuloy po natin, verse 6, kaya pumalaot sila at inuhulog ang lambat at napakarami nilang nahuli hanggang halos masira na ang kanilang lambat. Kaya humingi na sila ng tulong sa kanilang mga kasama at halos lumubog na ang kanilang bangka. Ito po, matapos po na pagdaan nila yung failure, na magdamag ng huli, walang nahuli, and then after nilang tumalima o sumunod sa salita ng Panginoon, ito po naging resulta. Higit sa kanilang inaasahan, yung kanilang natanggap o nahuli. Marahil sa karanasan ni Pedro ay hindi pa siya nagkaroon ng ganitong experience sa kanyang tagal ng pangingisda. No? Na yung kanyang bangkang sinasakyan hanggang yung kabilang bangka na rumescue sa kanila ay napuno at halos lumubog. No? So in short, talagang grabe, no? Umaapaw po. No? Pero ang maganda po, paano po tumugon si Pedro at ang kanyang mga kasama sa tagumpay, sa success na naranasan nila. Paano sila tumugon? Ang sabi po rito ay itiniklop ang kanilang mga tuhod, lumuhod sa paanan ng Panginoon at sumamba. Mayroong pusong pagpapakumbaba na kinikilala ang kataasan at pagkapanginoon ni Kristo. Dito nakita po nila, no? Na yung kanyang tagumpay ay gawa ng Panginoon, ng Panginoong Jesus na may kontrol ng lahat ng mga bagay. No? Sapagkat bagamat nung una, sabi niya ay ang kanyang pagkakilanlan pa lang sa Panginoong Jesus ay guro. No? Sapagkat sinabi mo, guro, ay uhulog ko aking lambat. Pero pagdating po dito sa verse 10, ang kanya ng winika ay Panginoon. No? Sinabi na niya ay Panginoon. Sa verse 8, lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Napakaganda. No? Na ang kanyang naging pagtugon sa tagumpay, kanyang success, sa larangan ng hanap buhay, ay pagpapakababa at pagsamba sa Panginoon. Pagsamba sa Diyos at sa Panginoon na may pinagmumulan ng lahat ng bagay. At yung po maganda, nakakalungkot po na maraming tao sa ating panahon ngayon at nakalulungkot maging sa mga mananampalataya na sa pasimula ng mga plano at hangarin sa buhay ay kasama ang Diyos sa mga plano at balak sa pananalangin. No? Kuminsan kasama ang kongregasyon. Pero nakakalungkot kuminsan na after ng tagumpay, after po ng sabihin natin ng success, ay kuminsan nakakalungkot. Yung iba ay naibibigay ang kredito sa ibang tao. Yung iba naman na ibibigay ang kredito sa sarili. No? At ang pinakamasakit po, nakakalimutan ang Panginoon, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Pero ang magandang halimbawa po rito na Apostol Pedro at ang kanyang mga kasama, paano sila tumugon sa tagumpay, sa mga pagpapalang tinatamasa nila. No? They humble themselves at sumamba sa Panginoon. At ito maganda. After na tayo ipagpalain ng Panginoon, dapat nating sulian ito ng pagpapasalamat, ng pagpaparangal sa ating Diyos. After tayong pagpalain ng Panginoon sa ating negosyo, alam natin, no? Hindi naman tayo deserving para dito. Sa mga favor na nasusumpungan natin sa Panginoon, dapat natin ibalik sa Kanya ang luwalhati. Dapat natin siyang sambahin at higit na ibigay natin sa Kanya ang ating pinakamataas na paghanga sa ating Diyos at Panginoong Jesucristo. So mga magulang, mga kaibigan, kagaya po ng ating
tatlong katanungan ito, guys po nating itanong din sa bawat isa sa atin. Paano po tayo tumutugon sa mga kabiguan sa buhay? Sana hindi po tayo agad-agad susuko. Don't give up. Sapagkat ang Diyos ay may napakagandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Bagay ito pong ating pinagdaraanan ngayon na pandemic. Bagamat sa tingin ng marami, ito ay pangit at talaga namang apektado ang lahat, ang kabuhayan, no? Ang ekonomiya natin. Pero magtiwala tayo na God is in control sa lahat ng mga bagay nito. So don't give up. Huwag tayong susuko. Huwag tayong masiraan ng loob. Lumapit tayo sa Panginoon. At pangalawa, paano tayo dapat tumungon sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Kailangan nating buong pusong pagpapasakop at pagsunod sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At upang huwag tayong mailigaw, tiyakin natin na yung ating mga pagpapasya o gagawin ay nakaayon sa salita ng Diyos. At ang pangatlo, paano tayo dapat tumugon sa mga tagumpay sa buhay? Dapat ay meron tayong pagbabalik ng pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Tandaan natin, ang Panginoong Yesus, tagumpay man o kabiguan, siya'y laging nakaalala. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay. God bless.